Grabe na mga kababayan ang insecurities ng mga taga-Nausog. Bakit andyan Mr. Maravillas? Lahat ng galaw ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ni Speaker Martin Romualdez, kinukulayan nila ng politika. Pati yung pamimigay po ng ayuda, yung dating ginagawa po, yung bagong Pilipinas Servisyo Fair, ginawa kasi sa Davao. Ayan po, sabi ng mga taga-Nausog, huwag na tayong magbulahan. Servisyo fair is tantamount to vote buying. Bakit? Nagpapagang mga balita at magtalakay sa mga isyu na lipunan. Pulsa, opinyon, para at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. Unisan. May eleksyon ba ngayon? Malabo po yung inyong mga akusasyon. Ang eleksyon po sa 2025 pa yung midterm election. At itong Servisyo Fair, pinangunahan ngayon ni Speaker Martin Romualdez. Wala man po na planong magsenador si Martin Romualdez. Si Martin po tatakbo as congressman uli. For re-election siya sa Leyte po. Paano naging vote buying? Kailangan ba ni Martin Romualdez ng boto galing sa Davao? Yung minimin nila siguro, yung presidential election, 2028 pa yon, malabo na vote buying. Ang vote buying po nangyayari during election time. 3 days or 2 days or 1 day, a day before the election, ayon, gumagapang na yung mga leaders na mga politiko. Alam natin yan kasi that is the usual the usual na ginagawa po ng mga politiko, namimigay ng pera. That is vote buying. Pero ito po, serbisyo at napakalayo pa mga kababayan ng eleksyon, midterm election, 2025 pa. At si Martin Romualdez po, wala mang planong magsenador, wala mang presidential election sa 2025. Ang presidential election, 2028 pa. Paano naging vote buying? Masyado kayong insecure. Ayan po, mga kababayan, servisyo fair daw, tantamount to vote buying, huwag na tayong magbulahan. Ito pa yung post nila mga kababayan, sabi diyan, BP Sara spent 125 million pesos in just 11 days. 2022 confidential funds. President Marcos spent 1.2 billion daw in just 1 day. 2024 ayuda for Davaoenos. Wala man pong comparison mga kababayan. Yung 11 days ni Inday na confidential funds, hindi man po niya kayang i-justify. Ayaw nga niyang ipaliwanag kung paano nalunok. Ito po, may beneficiaries, kitang-kita po, 250,000 beneficiaries po. At hindi siya 1 day, 2 days yung 2 days yung servisyo fair na ginawa sa Davao. Buti nga hindi na mumulitika yung ating Pangulong Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. Bakit? Kahit alam nila na ang Davao, Duterte, pero tinutulungan nila, just like Bicol Region. Alam ng mga Marcoses, alam ni Martin Romualdez, talo sila rito sa Bicol, Leni Robredo rito. Inuna pa yung Naga sa binigyan ng pabahay, mga kababayan. May pabahay na doon, under construction. At pabalik-balik dito sa Bicol Region for the Servisyo Fair, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, kinover ko po. So makikita po ninyo, hindi po kumukulay yung ating administrasyon. Kaya nga pa ako, tingnan nyo, pink, yellow. You see? Minsan, nung isang araw, yung suot ko green. Hindi tayo kumukulay. Totoong serbisyo. Yung habol ng ating administrasyon, mga kababayan. Kayong mga taga-Nausog, lahat kinukulayan ninyo ng politika. Yan ang masama sa inyo. Pati yung pag-serve ng warrant of arrest kay Kibuloy, kinukulayan ninyo ng politika. Anong pakinon? Ano ang pakidon ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Korte yung nag-issue ng warrant of arrest. Ang dami ninyong
Ang dami ninyong mga sinasabi na napakalayo sa katotohanan. O ito yung serbisyo fair, ibigay ko sa inyo kung ano yung nangyari doon sa Davao. Ilan ba yung beneficiaries? Kinukumpara ninyo sa confidential funds. Yung confidential, yung full story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Self funds ninda, hindi niya may paliwanag kung paano ginastos. Ito malinaw. Yung paggastos mga kababayan, nakikita ng mga tao. Thousands of people ang nagkikinabang. Ayan o. Malaga ang mga taga Mindanao sa bagong Pilipinas. Sabi dito sa balita ng Impact Leadership, the bagong Pilipinas Servicio Fair reached Davao City, where it delivered 1.2 billion pesos in government services and financial aid to 250,000 beneficiaries from Thursday to Friday. Imagine that na ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez. Kahit pinagmumura ng mga taga Davao, yung mga leaders ninyo dyan, si Baste, yung kanyang tatay, si Maudigs, at ngayon si Inday, kung ano-anong mga masasamang salita yung binibitawan sa ating Pangulong Bongbong Marcos, ni minsan, wala tayong narinig na masasamang salita. Tinanong pa nga yung latest, yung ating Pangulong Bongbong, kung ano yung masasabi niya doon sa pinagsasabi ni Inday na nagsisi siya, na in-endorse niya sa KOJC, yung ating Pangulong Bongbong. Ano sagot ng ating Pangulo? Ayan o, that's your prerogative. Still, don't understand why. But that's is her. It's her wish. It is her wish. Wala tayong magagawa. President Ferdinand Marcos Jr. said that Vice President Sara Duterte's regret over encouraging members of fugitive Abolo Kibuloy's Kingdom of Jesus Christ to support him in the 2022 elections is a personal decision which he does not fully understand but respects.
Marcos also admitted that he no longer communicates with Duterte, noting that their last interaction was when she resigned from the cabinet in June. Tingnan ninyo ang ugali ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kahit masasama na yung sinasabi ni Inday sa kanya, wala kang marinig na masamang salita. Yan ang tunay na leader po. Marunong magtimpi, marunong magkontrol ng kanyang emosyon kahit pinagsasalitaan ng kung ano-ano. Focus lang siya sa kanyang trabaho, sa kanyang pagserbisyo, at hindi niya inaapi yung mga kababayan ni Inday. Tinutulungan pa. Pinakang malaki ito. 1.2 billion ang ibinigay na ayuda. Tapos sasabihin ninyo, vote buying. Kaya ang layo-layo pa ng eleksyon. Yan po. House Speaker Martin Romualdez, the main proponent of the Bagong Pilipinas Servicio Fair, emphasized the importance of Mindanao in Bagong Pilipinas vision. Nagagalit kayo kasi lahat ng paninira ninyo dahil sa pagsiservisyo ng administrasyong ito, lahat na babasag, di ba lagi ninyong sinasabing pinapabayaan ng administrasyon yung Mindanao? Yun mismo yung sinabi ni Inday. O dinala yung Servicio Fair sa Davao City mismo. Kinansilan niya yung mga projects dito sa Mindanao, pati sa Visayas, kaya ako humiwalay. Anong kinansil po? Yung mga projects dyan, konektado sa mga Chinese na abusado. Paano ang ipagpatuloy yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Konektado doon sa mga sangkot sa mga iligal? Tama? Unang-una, yung mga projects na big ticket projects dyan ni Digong, hindi man itinuloy talaga nila. Wala man natuloy. Mga promises po ng mga kontraktor sa China, ng Chinese government, hindi man natuloy. Hindi na nila itinuloy because of the foreign policy ng ating Pangulo na hindi kumikiling sa kanila. Paano kikiling sa China yung ating Pangulong? Inaapi tayo. We have to defend our territory. Hindi pwede na i-implement sila ng mga projects dito. Yun palang intention, kamkamin yung ating kalupaan. Pwede ba yan? Tulad ng nadiscover ngayon sa investigasyon ng Congress, ang dami mga Chinese ang namamakyaw ng mga kalupaan dito sa Pilipinas. Yung iniimbestiga ng Quad Committee at itong mga sangkot na mga Chinese, itong mga namamakyaw na mga Chinese na mga kalupaan natin dito, sangkot sa mga karumaldumal na krimen, itong sa sapugo, human trafficking, drugs, kung ano-ano pa po, yun ang lumabas sa Quad Committee hearing po. So paano siyang ipagpapatuloy? Konektado sa destabilization ng ating bansa at konektado sa mga politiko na pro-China. So sabi rito, he highlighted that the service caravan in Davao, in partnership with the Mindanao Development Authority or MINDA, aim to reinforce the government's commitment to ensuring no Filipino is left behind. Romualdez represented Marcos during the opening ceremony held at the University of Southeastern Philippines. He acknowledged the collaboration between the government officials, employees, and members of Congress, which enabled the provision of essential services and aid to the residents of Davao. Kaya nanggagalaiti si Basti. Di tapatan ninyo. Mabigay din kayo ng 1.2 billion na serbisyo sa mga mamamayan ninyo. Si Pulong, 50 to 51 billion yung pork barrel fund niya during the time ng inyong tatay. Nasaan na yon? Bakit nagbabaha pa dyan sa Davao? Di ba? Basag na basag yung mga propaganda ninyo. He reiterated the goal of extending government programs to every Filipino, aligning with the mission of Bagong Pilipinas. The BPSF or Bagong Pilipinas Servicio Fair in Davao City marks the 23rd installment of the service caravan. So paano naging vote buying siya? Buong Pilipinas na siyang ginagawa. Parte ito ng commitment ng ating Pangulong Bongbong Marcos na hindi lang kampanya during the campaign maglilibot siya, kundi all year round para alamin yung mga kalagayan
ng ating mga mamamayan. Tapos sabi ng mga propagandista nilang mga nausog vloggers, yung calamity niya, yung baha, nangyari sa Luzon. Ang ayuda sa Mindanao, sa Davao. May separado man po na ayuda doon sa mga nasalanta ng baha ni Inteng. Hindi man po sila pinapabayaan. Nandyan yung DSWD, kahon-kahon na mga ayuda yung pinamimigay po. 3 days ago, look, the Department of Social Welfare and Development DSWD personnel and volunteers are seen busy repacking and loading trucks with the relief boxes that will be distributed to NCR, National Capital Region, Region 4A, Calabarzon in Marikina to give aid to victims of Typhoon Inteng at the DSWD National Resource Operation Center in Pasay City, Wednesday, September 4. Ayan po, kahon-kahon. Hindi man po sila pinapabayaan. Di basag agad yung inyong mga propaganda na yung ayuda sa Mindanao pinamimigay ng ating gobyerno. Pero ang nasalanta ng baha, Metro Manila, in neighboring provinces. Kanya-kanyang allocation na sila. Mga kababayan, hindi kasi ninyo ito nagawa noon, kaya masyado kayong na-insecure. Wala kayong ganitong programa. Marcos lang po ang may ganitong uri ng programa. Never ito na nangyari noong panahon ng mga previous administration. Kaya masyado kayong nagiging papaitan palagi ang pakiramdam ninyo. Hindi na lang kayo magsaya. Laging masama yung loob ninyo. Lahat kayo politika eh. Malayo po ang uri ng serbisyo ng mga Duterte sa mga Marcoses. Pati pang-uugali. Malayong malayo. Langit at impyerno. Hindi langit at lupa niya, Mr. Maravillas. Di ba gano'n ang kasabihan? Hindi po, impyerno. Langit at impyerno. Impyerno noon. So, sabi dito, Minda Secretary Leo Tereso Magno led the local coordination working alongside with Tingog Representatives Yeda Romualdez and Jude Asidre, Damper PTDA Representative Claudine Bautista Lim, PBA Representative Migs Nograles and Marino Representative Sandro Gonzales. The program seeks to cover all 82 provinces nationwide, promoting the vision of efficient and accessible public services. This was the third BPSF event in the Davao region following its initial launch in Moncayo, Davao de Oro in September 2023 and the second in Tagum City, Davao del Norte in 2024, June. House Deputy Secretary General Ponyong Gabonada reported that 1.2 billion pesos was allocated for government services and financial assistance to 250,000 beneficiaries with 38 government agencies implementing 57 programs. Of this, 1 billion was distributed as cash aid to indigent citizens. So wag ninyong kinukumpara yung 1.2 billion ayuda in 2 days na ginawa ng ating Pangulong Bongbong ni Martin Romualdez at ng mga congressmen diyan sa Davao City. Kasi ibang-iba siya sa paggastos ng 125 million na confidential funds ni Inday in 11 days. Walang comparison doon. Bakit? Yung confidential funds ni Inday, hindi man maipaliwanag kung sino, ilan yung mga beneficiaries doon na tumanggap. Hindi maipaliwanag kung paano ginastos. Yung mga nirintahan na sinasabi, nirintahan na safe houses, sino-sino yung mga nag-occupy doon sa safe houses? Ilan sila? Yung mga binigyan ng rewards sa confidential funds, ilan? Wala man pong pinakitang data. Dito po mayroon.
at yung mga agencies ng gobyerno mismo, DSWD, DOLE, DTI, sila yung mga agencies na namimigay. What about si Inday? Walang records po. At yung 73 million pesos doon sa 125 disallowed ng COA. Ito, auditable ito at may transparency. Naintindihan na ninyo, mga nausog. So sabi dito, House Deputy Secretary General Ponyong Gabonada reported that 1.2 billion was allocated for government services and financial assistance to 250,000 beneficiaries with 38 government agencies implementing 57 programs. So, the whole government, kuwan po siya, whole of government efforts, tulong-tulong po sila lahat. Of this, 1 billion was distributed as cash aid to indigent citizens. Additionally, 150,000 beneficiaries received assistance through the Department of Social Welfare and Development, ayuda para sa kapos ang kita program or AKAP, while 50,000 others benefited from the Department of Labor and Employment o DOLE, tulong panganap buhay sa ating disadvantaged, displaced workers or tupad program. Lahat po yan nakalista, mga kababayan, at yung release pinipirmahan. May seremonya lang po. Pero yung kasi napakarami niya. Ganyan ang strategy po. Iniman talaga doon sa event na 2 days yan, mga kababayan. Doon yung ceremonies, inawad yung cash, magbibigay muna for documentation and sa purposes ng programa, ilan mga beneficiaries makikita ninyo umaakyat sa stage. Pero yung hall ng distribution niyan, yung lahat, sa mga regional offices and provincial offices po ng DSWD, yung distribution, para hindi po nagsisiksikan at maayos yung records. Ganon. Si Inday, kumusta naman? Ano ginawa? Wala man tayong nakitang ganyan. Basta na lang po, in 11 days, nasimot yung 125 million. Kaya impeachable offense po. Pinag-aaralan na po yung impeachment sa Congress. Romualdez announced that nearly 500,000 kilos of rice were distributed to beneficiaries during the 2-day event in Davao City. The BPSF has been operating for a year and has provided billions in aid to 2.5 million Filipino families. The initiative aims to continue reaching all 82 provinces across the country in the coming months. The BPSF represents a whole of government and whole of nation approach to nation building and national pride in line with the Marcos vision for Bagong Pilipinas where no Filipino is left behind. So yan po, kaya malabo yung mga akusasyon ninyong politika to, pagkaupo pa lang ng ating Pangulong Bongbong, ito na yung ginagawa niya with Martin Romualdez. Nainggit kasi kayo kasi kasama na ni Martin Romualdez yung mga senador, si Bong Revilla. Sabi ni Martin, nagbalik tayong muli dito para ipatid ang mensahe ni Pangulong Marcos na mahalaga ang mga taga Mindanao sa bagong Pilipinas. No one is left behind. Yan ang nais ipabatid ng ating mahal na Pangulo sa lahat ng binibisita ng BPSF sa ating bansa at dahil sa pagkakaisa ng mga opisyal at kawani ng pamahalaan kasama ang mga miyembro ng Kongreso, muli tayong nagpapatid ng serbisyo, tulong sa mga taga-Davao, isusulong natin ang bagong Pilipinas ng lahat ng programa ng gobyerno na dadama ng bawat Pilipino. House Speaker Martin Romualdez. Masyadong na-insecure mga kababayan, yung mga Duterte, lalo na si Inday, na palabo ng palabo. Mga kababayan, yung pangarap ng mga Duterte na si Inday mailuklok as acting president at saka manalo si Inday sa 2028 election, presidential election. Palabo ng palabo.
Kaya tumindi yung propaganda nila. Tingnan ninyo, ito yung Minda Vote page nila. Mr. President, wow, parang presidente lang. Bumisita kasi si Martin Romualdez doon sa kampo ng military. Ayan po. Kaya umaakto na niyang presidente si Martin. Bakit? Anong problema kung bumisita si Martin Romualdez sa kampo ng mga militar? Yung mga military po, kailangan nila yung support na from Congress. Siyempre, yung mga benefits niyan. Ang may power of the purse po, yung Congress, yung sweldo, other benefits. Kaya bumibisita, umiikot si Martin Romualdez. Lahat ng sektor, kasama yung military, para alamin ano yung mga problema ninyo dyan na kailangan ng support ng Congress. Yan ang leader po. Ha? Pero bagay naman si Martin na susunod na presidente. Oh. Yung duda ninyo, tama. Igawan niya kasi Mr. Maravillas nagsimula niya. Di ba tinulak mo si Martin na tumakbong presidente? Sino man ako po? Di ba? Kaya ayaw tantanan ngayon, sinisiraan si Martin Romualdez na mga vloggers ni Inday. Insecure na masyado kay Martin Romualdez. Sabi ninyo, malabo si Martin na manalo kasi 0.8 lang yung rating sa survey. Pumapantay na sa mga latest survey mga kababayan, halos pumantay na si Martin Romualdez sa ratings ni Inday. Kasi si Inday po, pabulusok ng pabulusok, dumaos-dos ng dumaos-dos sa kakatantrums. O ngayon, alamin natin bakit pumunta sa kampo ng militar si Martin. Ayan po, sabi niya, Speaker Martin Romualdez on Saturday assured soldiers the administration will push for more than 100% increase in the daily subsistence allowance in 2025. So tama mga kababayan na gustong tulungan ng Kongreso yung ating mga sundalo na tumaas man lang yung kanilang mga benepisyo. From 150 per day, we will double your daily subsistence allowance. Our target is to raise this to as much as 350 per day, sabi po ni Romualdez during the House of Representatives Armed Forces of the Philippines Southern Luzon Command Fellowship at Camp Nakar in Lucena City. As instructed by President Marcos, the leader of the 307-strong House said the increase would entail 15 billion in additional funding which he committed to include in the 2025 national budget being scrutinized by his chamber. Kaya kayo nagagalit kasi gusto ninyong gatungan na mag-alsa yung militar saka yung pulis na ikodita yung ating administrasyon gamit yung paninira sa pulburon. Kahit po elementary grade, hindi maniwala doon sa pulburon ninyo kasi kitang-kitang fake. So, hindi nila magatungan, mga kababayan, ginagatungan nila, lalo dito sa yung latest, yung itong issue sa pag-aristo kay Pacquiao, ginagantungan na umalsa yung military kasi human rights abuses daw. Wala mang makinig sa inyo. Nang mag-present si General Torre, lalong napasama si Pacquiao kasi ang lumalabas, ang mga abusado, yung mga members niya, pinagmumura po at violente po masyado. At ang kinakapkapan, imbes na yung pulis yung kumapkap sa kanila, yung mga pulis yung kinakapkapan, baliktad na. Baliktad yung epekto ng Senate investigation ni Bato po. Lalong nadiin si Pacquiao. Kaya galit na galit sila. Hindi nila magatungan yung military. Kasi yung military po, dikit sa ating Pangulo as Commander-in-Chief. Kasi nakikita naman ng military na maayos yung pamamalakad ng ating administrasyon. O ngayon, bibigyan ng mga benefits ng ating administrasyon ay inutusan si Martin Romualdez. Pinagdududahan nila na si Martin ang susunod na presidente. Malamang yan ang mangyari,
Yang iniisip ninyo, yan ang talagang mangyari. Sabi dito, he said, the House has also passed on third and final reading the bill that will institutionalize a sustainable pension system for veterans and military retirees. So wala pong mag-iisip na magkudita. Asikaso ng gobyerno. Paano magiging disgruntled dyan? Ang disgruntled po, yung mga retired officials, wala na yun influence. At iilan-ilan lang po, mga kababayan, yung mga nagkinabang during the time ng previous administration, sila ngayon ang sigang ingay. Wala na po na maniniwala sa inyo. Ba't isusubo yung profesyon, yung kanilang trabaho? Maayos naman po yung pagpatakbo ng ating Pangulong Bongbong sa ating bansa. Wala kayong makukumbinsi. Sabi dito, additionally, we are pushing for measures to provide quality health care and legal assistance for personnel in the lawful performance of their duties. Ayos na ayos po. He said the House likewise remains committed to supporting the Armed Forces Modernization Program as well as the House Bills 1163-75 and 7764 aimed at improving the nation's overall defense posture. Sabi ni Speaker, we are also exploring resources to further strengthen archipelagic defense and international alliances in the face of modern-day security challenges. At the same time, the House leader committed funding for areas that have been declared as communist insurgency-free. Sabi po niya, we in the House of Representatives are fully committed to supporting the peace-building efforts in recently cleared areas. To consolidate these gains, I will advocate for more infrastructure and barangay development projects which are crucial for long-term stability. Sabi po ng Speaker sa pagbisita niya sa kampo ng militar. Ano kayo ngayon mga taga-Naosog? Walang pag-asa yung mga mithiin ninyo to destabilize this government sa pamamagitan ng pagatong sa military. Malabo pa sa sabaw ng pusit at malabo na rin po kayo na makabalik sa poder. Kasi bistado na kayo ng mga mamamayang Pilipino